presyo, pinayagang magbawas timba. Ang dahilan ng mga manufacturer, nagmahal na raw materials. Malaki na rin bagay yung katulad niya sa Masarap to, malamig. Makakain na tayo. Tara na! Isang mapagpalang umaga po sa atin mga ka-Sunrise at saka po ako solarista at saka po ako electrician. So for today's video, ayan. So recently po gumawa po tayo ng vlog about sa connection o kung paano po mag-install ng solar. So gumawa po tayo ng demo po dyan. So ito po yung video. Ayan, yung part 2 naman po natin is gumawa po tayo ng vlog about sa pagkabit or pag-install ng solar, kung ano ba po yung dapat nating sundin about sa safety factor. So, dapat sumusunod po tayo sa Philippine Electrical Code, which is 1.25 yung ating ampacity para safe po yung ating gagawin. So, ngayon naman is yung application po natin about sa 12 volt system natin na ginawa. So, yung dinisenyo po natin na 12 volts is para po yan sa mga 12 volts na ilaw. So, yun, bumisita po ako kay Davin Hikali Vlog, bumili po ako ng string light, bumili na rin po ako ng ilaw para ma-vlog ko po sa inyo, no? Para at least makita nyo po. Ayan. So, bumili po ako ng 12 volts na ilaw. So, dalawang klaseng uri po siya, no? Ito. Ayan, isa may clip, tapos may switch. Mamaya, testing po natin. Tapos, yung isa naman is parang common na lang rin na ilaw, no? Yung receptacle na lang. Gagamitan natin ng receptacle. So, mag-ingat lang po tayo, mapagkamalan natin na 220. So, sa bagay, kung wala pa naman kayong solar, hindi nyo pa ito nagagamit. Pero dahil dito sa aming bahay, mga ka-Sunrise, ito na po yung ginagamit namin for 10 years. So, 10 years ko na po itong ginagamit itong mga ilaw na to. Ayan. So, nagsimula po kasi yung problema namin sa kuryente since 2014. Ayan. So, share ko lang po yun sa inyo. Tapos, alamin po natin kung ano nga po ba yung DC. Mga ka-Sunrise, to promote renewable electricity using new light 12 volt system, no? Ayan. So, dito po sa ating kwarto, meron din po tayong ilaw, no? Ayan, na 12 volts. So, kahit wala po tayong source of electricity, maluwanag po yung ating gamit. Gamit po yung new technology na 12 volts na mga ilaw. Hindi lang po yan, meron pa po dito sa buong bahay po, no? So, house tour na po to mga ka-Sunrise. So, dito rin po is nagkabit rin po ako ng ilaw, no? Siyempre para maliwanag yung aming kwarto. Ayan. Yan po yung ating 12 volts na ilaw. Tapos, kapag matutulog na po kami, gumawa po ako ng design na dim light na lang po yung aming tahanan. So, dito po is gumawa po ako ng made of junk materials, no? So, ito po isang basurahan na lang po to mga ka-Sunrise. Tapos, nilagyan ko po ng kulay green na ilaw kasi ang promote nga po natin is green electricity at renewable electricity. Ayan. So, pakita po natin. Ayan. So, junk materials lang po siya. Basurahan lang po siya. Tapos, nilagyan ko po siya ng green na ilaw. Tapos, dito naman po sa aming dining. Ayan. Ayan sa dining. So, once kasi na may nagpapakaabit po sa atin ng mga chandelier na magagandang ilaw at mahal, so very expensive, ay hindi po natin kayang bumili. Lalo na po, pag normally kasi, pag tinatawag po ako, ayan po yung pinapakabit sa atin, ilaw, common na ilaw, tapos yung mga decorated na light. Kaya nahiligan po natin yung mga decorated, gumawa ng mga decorated light, no? So, yun po yung idea na to. Kaso dahil wala po tayong supply ng kuryente, gumawa po ako ng my own version design. So, yan pong chandelier na ginawa ko dyan, guys, is 12 volts operation po yan, no? So, nilagyan ko po yan ng ilaw. Yan po is made of junk materials, no? PET bottles, tapos level hose, tapos brown na wood. Ayan, nakahoy. Ayan po yung ating pang warm light. At ito po yung ating white light, no? Kapag kumakain po kami, no? Ayan, so pag matutulog po kami, ayan na po yung ilaw namin, no? Ayan. Ayan, yung warm yellow na yan, no? Tapos,
Dito naman po sa ating sala, meron rin tayong ilaw, no? Ayan na dalawa. Ayan. Ayan. Pati sa labas guys, po ilaw tayo na 12 volts. Ayan. Yan po yung dalawa nating ilaw, no? Ayan. Ayan, na 12 volt system. Ayan. Tapos dito sa ating altar, yung continuous on na ilaw natin para sa ating altar. Tapos yung green light po natin. Ayan. Always green kasi promote nga po tayo ng green electricity. Tapos yung ating decorated light, no? Ayan. Na kapag may celebration, ayan po yung mga binubuksan po natin para magkaroon lang ng design yung ating mga ilaw. Ayan. Ayan. So, from one light, tapos iba't ibang ilaw, no? Iba't ibang uri ng ilaw. So, ito guys is powered by new technology na mga 12 volts na mga ilaw, no? So, pwede na po siya sa bahay. Gamit po yung ating solar off-grid, no? Ayan. So, ito lang po yung ating source of electricity, mga kasandrice. Ayan. So, tamang-tama po yan sa mga ate po yan ng mga breadwinner. So, sa mga minimum wage earner na nakikabit ng submeter. Ayan. Tapos, problema na sa pangbayad ng kuryente. So, pwede na po tayong mag-invest sa solar technology, mga kasandrice. Ayan mga kasandrice, so alamin po natin yung ating DC. Ayan, para ma-share po natin sa mga baguhan po, no? So, meron po tayo dito na libro na electrical layout in and estimate. Ayan, so tingnan po natin dito sa page number 4. Ayan, so makikita po natin dito, no? Ayan. Electric current is classified as direct current. Yan po yung DC. So, ibig sabihin po ng DC, direct current. And number 2 is alternating current. Yan yung AC. So, ibig sabihin naman po ng AC is yan po yung 220, no? So, dito po sa direct current, ang sinasabi po dito, direct current, the DC, electricity flows in one direction. The flow is said to be from negative to positive. The normal source of DC electricity is the dry cell or storage battery. Ayan. Mga ka-sunrise, kung gusto po natin na gumamit po ng solar, so ang storage po, kung off-grid po yung gagamitin natin, meron po tayong dapat battery. So yun po yung direct current. Yung source of electricity natin is DC current. Mga ka-sunrise, kung naibigan nyo po yung aking munting vlog, please like and share and subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel. And share nyo na rin po yung video. Ayan mga ka-sunrise. So next vlog naman po natin is about wiring installation po tayo ng ating mga 12 volts na ilaw with safety factors. Ayan mga ka-sunrise, so God bless po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong panonood.